Pagdinig sa fare increase petition ng iba't ibang transport groups, hindi pa umuusad ayon sa One Pangasinan Transport Federation. Tutukan sa report. Ngayong mainit ang panahon, apektado na rin daw ang kita ng mga traditional jeepney drivers sa Mangaldan, Pangasinan. Bukod kasi sa pahirapang mapuno ng pasahero ang kanilang mga sasakyan dahil mas pinipiling sumakay ng karamihan sa modern jeep ay bawas din ang oras ng kanilang pagbiyahe. Iniiwasan kasi nilang bumiyahe sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon dahil na rin sa mainit na panahon. Sa ganitong mga pagkakataon, makatutulong daw sana kung aprobado na ang kanilang hinihiling taas pasahe. Dati pa rin, ma'am, eh. Dati estudyante namin, 29. Kaya 35 ang regular. Ngayon, binaba namin eh. Basta magtiyaga ka lang. Swerte-swerte lang ang pasada namin. Kung mapupuno, ukuhan lang, ganun lang. Sa pakikipag-ugnayan ng One Pangasinan Transport Federation o OPTF sa LTFRB, hindi pa raw umuusad ang pagdinig sa fare increase petition. Tungkol naman sa petition, hindi pa naman na nadidinig ng LTFRB kasi ang sabi nga ni Chairman Jojo Guadis na hindi stable din yung presyo ng ating krudo. Minsan tataas, minsan bababa. So doon sila nagbabase. Ayon sa OPTF, kung ang kasalukuyang presyuhan ng produktong petrolyo ang magiging basehan ng fare increase, masasabing kaya pa ng transport group sa Pangasinan sa ngayon kung wala pang ipatupad na fare increase. Kahit papaano raw kasi ay nakatutulong naman ang mga fuel subsidy na ibinibigay ng gobyerno sa mga operator at driver. Pero sakali daw na umabot o lumampas na sa 60 pesos kada litro ang diesel, kailangan na raw kumilos ng gobyerno dahil malaking dagok na ito sa transport sector. Ayon naman sa LTFRB Region 1, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-usap sa iba't ibang transport group sa rehiyon. Wala pa naman tayong naririnig mula sa kooperatiba natin at sa corporation natin dito sa Region 1 on fare hike. So as is muna tayo doon sa pamasahe natin. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.